Masining na pagkukwento mula kay Charlie J.B.B. Cabalquinto. Magandang araw mga bata! Nais niyo ba na ako ay magkwento? Magaling! Ang aking ikukwento ay tungkol sa sapatero at ang duwende. Meron ba kayong kilalang duwende at isang sapatero? Kung wala, meron akong ikukwento upang makilala ninyo ang sapatero at ang duwende. Sapagkat ang aking kwento ay tungkol sa isang sapatero at ang duwende. Gusto niyo na bang simulan ang aking kwento? Mahusay! Bago tayo magsimula, pwede niyo bang isipra ang inyong bibig at buksan ang tenga? Kung ganon, sisimulan ko na ang aking kwento. Ang sapatero at ang duwende. May isang sapatero na ubod ng hirap at may materyales lang para sa isang pares na sapatos. Isang gabi, ginupit na niya at inihanda ang mga materyales para gawin sa umaga ang sapatos. Anong laking gulat niya na magisna niya kinaumagahan na yari na ang mga sapatos at kay husay pa ng pagkakagawa. Madaling na ipagbili niya ang sapatos at nakabili siya ng materyales para sa 2 pares. Inihanda na uli ang mga gagamitin para sa kinabukasan. Pagkising niya sa umaga, nakita uli niya na yari na ang 2 pares na sapatos. Naipagbili niya madali ang mga sapatos at bumili naman siya uli ng mga gamit para sa 4 na pares. Inihanda niya uli ito sa mesa para magawa sa umaga. Ganoon na naman ang nangyari na tila may tumutulong sa kanya sa paggawa ng sapatos. Kinalaunan, sa tulong ng mahiwagang sapatero panggabi, gumaling ang buhay ng sapatero. Sino kaya ang mapait na tumutulong sa akin? Tanong niya sa asawa. Sino nga kaya? Gusto mo? Huwag tayong matulog mamaya. At tingnan natin kung sino nga siya. Alok ng babae. Ganoon nga ang ginawa ng mag-asawa. Kinagabihan, nagkubli sila sa likod ng makapal na kurtina para makita kung ano nga ang nangyayari sa gabi. Nang tumugtog ang 12:00, biglang pumasok sa bintana ang 2 kalbong duwende. Tuloy-tuloy ito sa mesa at sinimulan agad ang pagtatrabaho. Pakanta-kanta pa at pasayaw-sayaw pa na parang tuwang-tuwa sila sa paggawa. Madali nila natapos ang mga sapatos at mabilis din silang tumalon sa bintana. Mga duwende pala, sabi ng babae. Kay bait nila ano? Oo nga, paano kaya natin sila papasalamatan? Ayaw yata nila magpakita sa tao. Hayaan mo, itatahi ko sila
ng mga pantalon at baro at iiwan na lang natin sa mesa sa gabi. 2 pares na maliliit na pantalon at 2 pang-itaas ang tinahi ng babae para sa mga matutulunging duwende. Ipinatong nila ito sa mesa. Kinagabihan at nagkubli uli sila sa likod ng kurtina. Tuwang-tuwa ang maliliit na sapatero nang makita ang mga damit dahil nahulaan nilang para sa kanila iyon. Isiniot nila ang mga ito at sumayaw-sayaw sa gala. Pagkatapos nila magawa ang mga sapatos na handang gawin, mabilis silang tumalon sa bintana. Nasuot ang mga bagong damit. Buhat noon, hindi na bumalik ang 2 duwende. Ngunit, nagpatuloy naman ang swerte sa buhay ng mag-asawa na marunong gumanti sa utang na loob. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang aking ikinuwento? Magaling! Maraming salamat! Diyan nagtatapos ang aking kwento. Paalam! Sa pagbabasa ang pag-asa.